salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na para bang may sumisigaw sa tenga ko. Hindi ko agad pinansin, sanay na ako sa maagang gising bilang isang gwardiya. Pero may kakaibang pakiramdam sa sikmura ko, para bang may parating na masama. Naka-assign ako sa isang maliit na gusaling opisina sa Lungsod, Quezon. Karaniwan lang ang araw. Pasok, ikot, tingin sa CCTV, bantay sa gate. Pero tong araw na to, walang normal. Pagdating ko pa lang sa gate, napansin ko na agad na kakaunti ang dumara na tao. Walang traffic, walang masyadong jeep. Tahimik, masyado. Boss, napansin mo ba to? Tanong sa akin ng kasamang si Mang Ray, isang matandang gwardiya na naka-duty sa kabilang poste. Ano yan? Tanong ko habang binubuksan ang Siyempre Timon. May isang lalaking gumagala dyan sa kanto kanina pa. Parang hilo. Pero nung lapitan ng tanod, bigla niyang kinagat yung braso. Anong ibig mong sabihin kinagat? Hindi lang basta kagat. Parang hayop. Tapos nung bumagsak yung tanod, tumayo din siya. Pero yung tanod na yon, duguan na at parang patay ang mata. Sinilip ko ang monitor. Sa labas ng gate, may 3 tao, lahat duguan, naglalakad na parang lasing at sumusuray. Isa sa kanila, may hawak pang braso ng hindi ko alam kung sino. Kinabahan ako. Kinuha ko ang Remington 87 shotgun ko mula sa locker. Standard issue sa amin. Hindi ko pa to kailanman nagagamit sa totohanang laban. Pero ngayon, parang kailangan ko na. May narinig kaming sigaw mula sa ground floor. Pagbaba ko, nakita ko ang janitor naming si Kuya Benny, nakahandusay, duguan, habang yung isang babae, sekretarya ng accounting, ay nakaluhod sa kanya at nilalapa ang mukha. Putang ina! Pasigaw kong sambit habang itinutok ang shotgun. Boom! Isang putok. Tumalsik ang ulo ng babae. Natulala ako sa dami ng dugo. Pero hindi ito pelikula. Ito ang realidad. Nagdesisyon kaming i-lockdown ang buong gusali. 3 kaming natitira sa taas. Ako, si Mang Ray, at isang call center agent na babae, si Camille. Umiiyak siya. Gusto niyang tawagan ang anak niya sa Makati pero wala ng signal. Walang internet. Kahit anong gadget, puro no service. Sa labas ng building, mas dumami ang mga zomba. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Para silang mga tao, pero wala ng kaluluwa. Gutom lang ang laman ng katawan nila. Narinig naming may umaakyat. Basag ang salamin sa may emergency exit. Sunod-sunod ang yabag, 1, 2, 5, 7 undead. Lahat sila'y pasugod. Ako na, sigaw ko. Karga ko ang shotgun, 5 rounds sa loob. Boom, boom, boom. Isa-isang natumba. Pero kulang, isa'y nakalusot. Si Mang Ray ang humarang. Wala siyang baril. May hawak siyang batuta. Tinaga niya ito, pinagsasapak pero kinagat siya sa leeg. Umalis na kayo! Sigaw niya habang pinipigil ang isa pang halimaw. Pilit kaming umakyat ni Camille sa rooftop. Mainit, tahimik. Sa itaas tanaw ko ang buong lungsod. Usok, sunog, mga tao'y nagtatakbuhan, mga bus na bumangga, mga sigaw at putok ng baril sa malayo. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Camille habang niyayakap ang sarili niya. Nanginginig. Tiningnan ko ang shotgun, 2 bala na lang. Titigil din to or lalala pa. Pero habang buhay pa tayo, lalaban tayo. Hindi pa ito tapos. Kakasimula pa lang ng impyerno.